We cannot do that unless, sabi ko, we give up our itong KIG. Hindi ko po sinasabi na i-give up natin. So heto ngayon si Chinatong D.S. Rodante Marcoleta na saksakan ng kasinungalingan. Halos nagkautal-utal siya sa Senado sa kanyang kasinungalingan na wala raw siyang sinabing i-give up natin ang Kalayaan Island Group or KIG. I am only trying to reinforce the argument na hindi at imposible nating gawin sapagkat atin yung teritoryo pero sa tubig hindi po natin pwedeng itagos yung mga baselines dahil magkakasala tayo at lalabag po tayo sa UNCLOS mismo. Dito halatang pilit na itinutuwid ni Marcoleta ang sarili niyang kabubuhan na very consistent sa kanyang mga bobo at treacherous rants noon pa. Yung kabubuhan niya tungkol sa coordinates at sa no such thing daw na West Philippine Sea, consistent lahat sa kanyang give up KIG stupid arguments. Ang dami po ngayong mga gumagawa ng kung ano-anong salita. Sumama na nga po yung napakaraming tao na sinasabi ko raw, i-give up natin ang KIG. Mr. President, kahit kailan hindi ko sinabi yun. Ngayon, sinisisi ng sinungaling na to ang kanyang mga kritiko at sinasabing wala raw siyang sinabi na ganon. Ever. Which only proves that Marpeluca is a shameless liar. Teritoryo po yun, land features po yun, hindi sakop po ng arbitral tribunal. Ang sinasakop lang po ng tribunal, yung tubig po, kaya lang magkaintindihan tayo. Hindi ko sinasabing hindi atin yon. Teritoryo na natin yon dahil occupied na po natin yon. Ngunit ang pinag-uusapan lang po, yung tubig nila, hindi natin pwedeng i-connect doon sa ating exclusive economic zone. Pero pati pagsisinungaling niya, mali-mali rin kasi nga lower-ranked lawyer itong matandang galunggong na to. Kaya pakinggan niyong mabuti ang mga nauna niyang sinabi kung saan galit na galit pa siyang nagtatanggol sa China. Kasi nga po, yung KIG lies outside our EAC. At pag gumawa po sila ng mapa indicating the coordinates, appropriating the high seas, we will violate the UNCLOS itself. Etong statement na to proves na hindi naiintindihan ni Marpeluca ang sinasabi niya. Sa utak ni Marpeluca is that KIG ay kailangan daw nasa loob ng ating EEZ para pasok sa UNCLOS at maangkin natin. Ang hindi niya alam, the land features of the KIG were not under the jurisdiction of the arbitral tribunal when it comes to sovereignty, whether inside or outside our EEZ. Kaya niya binabanggit ang coordinates at UNCLOS dahil nga hindi niya gets ang basics. In fact, yung statement niya, At pag gumawa po sila ng mapa indicating the coordinates, appropriating the high seas, we will violate the UNCLOS itself. is logically and legally flawed on multiple levels at malinaw na hindi niya naiintindihan ng UNCLOS at basic principles ng maritime jurisdiction. Naniniwala si Marcoleta na ang coordinates ang source ng maritime rights, which is wrong. Land generates maritime rights, not maps. Most importantly, KIG is well within parts of our EEZ. Plus, no state may subject the high seas to its sovereignty. But China is the one doing that, not the Philippines. At hindi po high seas ang area around the KIG. At itong pinaghalo-halong kabubuhan na to, plus ang pagiging pro-China ni Marcoleta ay consistent sa kanyang final conclusion na dapat daw i-give up natin ang KIG. Tapos ngayon, backpedal ang matandang Peluca at nagsisinungaling pa. Yun po yung problema. Ngayon, si Commodore Tariela, I don't know kung alam niya ito o hindi, he does not want to inform the public, including the rest of the members of the armed forces. Kapitan, we swear to the Constitution that we will defend the Constitution, all the laws and orders and regulations. Kapag ka magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, kayo po ang una na sasagupa dito. Kaya dapat po mas interesado kayo kaysa sa amin. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po sa
nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea?